be honest, I think this is my first ever na regular teleserye dito sa GMA7. First one. Yes, so usually kasi nag-focus ako talaga sa movies. At kung meron man akong teleserye sa kabilang channel. And nagkaroon ako dito ng sitcom nung mga 15 years old ako. So that was like mga decades ago. So wala talaga. Ito yung first ko. And also nung nakita ko yung cast, ito talaga yung first time ko lahat sila makakatrabaho. So parang lahat first sa akin, except si Wendell. Kasi teenager pa lang kami, talagang kakatrabaho na kami. So, marami naman yung mga, wala lang past, wala lang. Pero we're always friends. And lagi, nung nakita ko yung role, sabi ko, and lagi in-offer sa akin 3 beses na ata na magiging anak ko si Kylene Alcantara. 3 beses. So, ito talaga, sabi ko, parang meant to be na talaga, maging anak ko na siya. Ito na yun. Hindi naman. Ako talaga yung schedule kasi talaga lock-in. And nung time na yun, wala akong yaya. So, it's always me until now. So, that's why ito talaga sabi ko, this is worth it. And also, alam kong maganda tong show na to. I can feel it. Everyone talaga. Talaga lahat ng effort dito. At ang ganda nila talaga. Thank you so much. Maraming salamat po. Nabanggit nyo na rin si Mr. Wendell. Sir, magandang hapon. Sir, kamusta po? Buti naman po. Sana magtutuloy po kayo. So yes po, actually when it comes to sa mga advice, not unless tinatanong po nila ako. Kasi yan po yung parang syempre, mahirap pong mag-direct sa set ng kapwa artista natin. Not unless po nagtatanong lang, especially sila Paul. And minsan, sir, to be honest, hindi ko na rin po hinihintay na, hindi ko masabing nag-advise or basta pag nakita ko na parang kailangan lang ng support, more on, ako na rin po yung pusang lumalapit sa kanila. But magkaiba kasi yung nag-advise ka when it comes sa parang nagdidirect ka na, syempre, with all due respect po sa ating mga director. And kung ano lang yung nila, kung ano lang yung mga kailangan lang, for example, when it comes to internalize, pag mag-internalize, especially yung mga anak ko dito si Paul, siguro yan, nagtutulungan na lang kami. Yung mga basic practice lang po, exercises, something like that, na makakatulong para sa scene. Yun po. Yes. Yes, sir. To be honest din, kami ngayon parang mas more on, well, hindi ko masabi, hindi rin kami ganun ka-focus or ka-seryoso sa mga trabaho namin. Pero, ang generation ng mga bata ngayon, iba, talagang yung mga scenes nila, malaki man yung role nila, maiksi man yung role nila, parang talagang they're being grateful. Siguro sa past na mga nangyari rin sa atin, sa mga dumaan sa mga experiences natin from the pandemic, I don't want to mention it anymore, pero mas naging malalim ang mga bata ngayon. And syempre sa social media, nakatulong din talaga sa kanila. Actually po, nai-inspire din ako doon sa mga bata at nagpapasalamat ako sa kanila kasi akala namin kami lang yung focus or ganun. Ang trabaho kasi sa amin ngayon, kasama na po namin yung pamilya namin dito, ang mga anak namin. Dito namin sila pinupuhay sa trabaho nito. Pero itong mga batang to, wala pang pamilya. Well, they have their families, pero wala pa silang mga anak, wala pa silang mga pinubuhay ng asawa. Pero pag nagtrabaho sila, parang malalaki na yung mga anak nila at parang malaki na yung pamilya nila. Ganun po sila ka-dedicated sa trabaho nila. That's why I'm very grateful also, katulad nila, Ms. Oakley, kami, kasi na-inspire po kami sa mga bata ngayon. Which is, kung ano man yung hirap o struggle na ginagawa namin sa buhay namin, sa work namin, mas mahirap yung ginagawa nila ngayon na maligo pa ng pamilya. So, thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, honor to God. Salamat. Thank you, sir. Yes. Thank you. Saka I just want to say thank you, of course, sa production team ni Ms. Nieva. Dahil first time ko talagang sarap magtrabaho. Sabi ko, ganito pala. As the past talaga, yung past ng mga issues and problems ng past, kung ano man problems ng mga production, talagang na-address ngayon. So I'm proud na nakapagtrabaho ngayon at naranasan ko din yung before na talagang pag nagtrabaho ko ngayon parang sabi ko, wow, this is so much better. I like it. Well, don't get me wrong, I love my time, but now talagang ang swerte nyo talaga din. Talagang I know the struggle and I just want to say thank you also kung sino man na nagpauso ng stylist.
Because kami, nung unang panahon, may movies kami, isang 50 days, dadali namin ng damit namin 50 days. Continuation, accessory, shoes, sa amin lahat yun. Oo, wala kami stylist. Wardrobe meron. Iaisahin yung mga clothes mo. Even TV. So thank you yung mga gumagawa na gawin. Please continue doing it. Thank you po. Maraming salamat. Next naman po, si Miss Rose Garcia of MEP. Doing an antagonist role ngayon, kumbaga parang ikaw yung co-pilot, di ba? Opo. Nang nakaalala at nakabantay sa, syempre, sa magiging make or break ng isang serye. So, ayan. So, bilang masamang karakter ka ngayon, ikaw ang taga-bangga sa mababait. Ayan. So, paano mo tinatanggap ang pressure na ito at paano yung dynamics mo, especially kay Kate, kahit kay Miss Connie? Kasi sila talaga yung babanggay mo ngayon. Po. Thank you po, Yes. Madam. Yes, Kai? Yung first question. Ano po ba yung first question? Ayun na. Haba-haba po kasi yun, Ate Rose. Oo, lang naman ako, charot. Hindi nga yun nga, Kai. Kumbaga, bilang kontrabida ngayon, parang ikaw yung co-pilot talaga. Co-pilot, yes. Na mga mababait dito. Yan. So, paano yung pressure, kung paano mo babanggain din itong si Kate, yung character ni Kate, at saka ni Miss Connie? Siyempre, sobra-sobra po yung pressure kasi katulad nga po ng sinasabi ko before, dati comfort zone ko po ang pagiging kontrabida. Pero ngayon po, hindi na. So, kinakabahan po kung paano siya i-accept ng ating mga kapuso. And doing the scenes naman po with Kate, like, napag-usapan nga po namin kanina, meron pong kaming ginagawa na usapan bago mag-take. At para po pagdating sa take mismo, klarado na po sa amin yung gagawin namin. With Tita Connie naman po, lagi po akong kinakabahan kapag si Tita Connie eh. Pero like, si Tita Connie po kasi, pag may, ganoon po na nakita nyo kanina, may mga scenes po na sinasampal po ako ni Tita Connie or nananampal po si Tita Connie. Ayaw po ni Tita Connie talaga. Pag si Tita Connie sabi, Tita Connie, please, tutuhanin niyo na po yung sampal. Para ramdam ko po, ayoko, baka masaktan kita. Okay lang po yun. So, para po sige, sampal siya. So, ayun po, it's easy because we have a relationship, a deep relationship behind cameras. And syempre po, sana na translate din po yan on cam. Sige po. What made you decide na bumalik sa kontrabida role dito sa Shiny? I requested po sa aking team na mag-kontrabida po ulit ako because I miss playing a complex role and Joanna is really complicated. Sobra. Mabait naman po si Joanna pero may mga ginagawa lang po talaga siya na hindi maganda. And Joanna's feisty. She's aggressive also. At ang hindi po maganda, isa sa mga hindi maganda na nagagawa ni Joanna naging feisty and aggressive din po siya pagdating sa role niya. So, yun po siguro yung mali. Hindi po pala siguro, mali po talaga. So, Last na, Kailin. May I make singit, Miss Rose? Ang gagaling ng mga kasama kong artista dito. Itong dalawang babaeng ito, magkaiba silang klaseng umarte. Pero parehong ibang klase. So, minsan mahirap kasi pag mga bata ang kasama mo nga, na like what Wendell was saying, minsan hindi seryoso. Ito talaga mga seryoso sila and they know what they're doing. They're studying. I think you're studying your tasks and your role, right? So, I'm happy and proud to be working with this young bunch. Yeah, follow up na rin po ako, Miss Connie, kasi alam ko po itong role niyo dito, sobrang napaka-inspiring. Kung mapapanood po talaga ng lahat, ang dami nila magiging take-away. Kasi po ako ay personally, siguro 3 beses ko napanood to sa yung K-drama nito. So, pwede kong sabihin na isa yon sa reason kung bakit nyo tinanggap to. Yung mismong karakter or personality ni Grandma. I have no idea.
when I was offered this teleserye, I had no idea what Shining Inheritance was all about. I had no clue. I tried to Google it and all, so that's as far as I went because I don't really, I won't say I'm not a fan, but I don't really watch mga K-dramas and stuff. Anyway, that's another story. But, but when I learned that Aurea de la Costa had dementia, and eventually nga Alzheimer's, specifically Alzheimer's. Yun nga iba eh. Kasi I follow, sometimes when you look at IG, you see some reels about that. And even before I was offered this particular teleserye, meron na akong kinaibigang isang matanda online. Hindi kaibigan, but yung daughters niya, ganun, kasi I was, pinakita ko sa iyo yung direct, di ba? Remember? Naaliw ako. Actually, tagal ko na nga, nakalimutan ko na kung sino siya, kaya lumabas na naman siya kahapon yata sa akin sa reels ko. So gusto kong, yung parang, kasi di ba yung mga matatanda, minsan binabaliwala ng mga anak, ng mga tao sa paligid nila. So, parang sa puso ko rin na kailangan makita nila, na kailangan pinapahalagan din itong mga tao ito, inaalagaan, minamahal. At lahat naman tayo tatanda eh, di ba? So, yun yung gusto ko. Tapos yung kung paano alagaan, kung yung may different ways and approach kasi of taking care of somebody with Alzheimer's. So here we hope to be able to help people understand kung paano ba. Yung kasi sa Shining Inheritance na Korean version, hindi ko talaga masyadong alam kung paano ang extent ng dementia ng Alzheimer's ng matanda. Kung paano ginawa. Oo. Kasi dito parang halos buong show doon nagsimula ng ending. So I think we are not exactly the same as the K-drama. We are the Filipino adaptation. And I think the basic parts, I think Direct will explain that later. He's in a better position to explain that kasi kung hindi maging redundant lang tayo dito. Pero yun, basta sabi nga yung writer namin, si Miss Ning, sabi niya, mamahalin daw ng tao si Lola Aurea. Yes, Actually, so Lola Pink, kaya Pink yata yun. Si Lola Pink, sa tawag ni Ina sa akin dito, nung hindi ko pa alam ang name ko, Lola Pink. Actually, totoo po yun. Talagang sobrang mamahalin kayo dito. I hope I will do justice to the character that I tried my best. Sure po yan. Ayan. Thank you po, Miss Connie. Last na lang kay Kaylin. Kaylin, kasi pala pa ako dapat kanina. Yung role mo nga dito, di ba, kontrabida, sobrang sama. Although, alam ko, yung role mo, original siya, pero parang ito yung talagang totally may twist dito kasi ibang-iba siya dun sa K-drama. Would you say na katulad ng character mo, yung character mo ba dito, pwede mo sabihin na misjudged, misinterpreted, nakaka-relate ka ba dito sa kung ano ka ngayon, kung ano mga nangyayari sa'yo? Ang galing mo talaga magtanong. Grabe ka. Ibang klase po talaga kayo. Well, si Joanna, hindi niya rin po kasi talaga pinapakita yung weakness niya sa mga tao. Well, in my case, well, in my case, pinapakita ko rin naman po yung strengths and weaknesses ko because tao lang din naman ho ako. At katulad ni Joanna, tao lang din naman po siya. So, in a way, nakaka-relate po ako sa kanya. Pero hindi po sa mga parte na nananakit siya. At syempre doon lang po sa misjudge, ganyan. At syempre bilang artista, hindi naman po maiiwasan yun, hindi po ba? At ayun po. So what you see is what you get talaga. Sa totoong Kaylin, tama? Opo. Thank you. Talaga namang updated sa online si Madam Rose.